We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Kawalan ng supply ng tubig, magdamag na naranasan sa ilang lugar sa Dagupan City dahil sa nasirang major water transmission line. Ang detalye ng balitang yan ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, matinding perwisyo sa mga water concessionaire ang idinulot ng pagkasira ng major water transmission line dito sa bahagi ng MH Del Pilar Street. Magkatuwang naman ang Pamana Water Corporation at DPWH sa pagsasaayos sa nasirang water transmission line. 24 na water pumping station ng Pamana Water Corporation sa Dagupan City ang kinailangan na i-shutdown kagabi matapos masira ang major transmission line sa bahagi ng MH Del Pilar Street. Nagbunso dito ng kawalan ng supply ng tubig simula 9:30 ng gabi. Kanya-kanyang imbak ng tubig ang mga concessionaire na apektado ng biglaang water interruption. Timba, batya, lahat sa CR, doon sa may paglalabahan. O, yun, tamang-tama naman para sa pampaligo ng mga bata for the next day. Pasado alas 9 kaninang umaga, unti-unting naibalik ang supply ng tubig sa ilang barangay. Patuloy na inaayos ang nasirang major transmission line. Sumisisid ang mga kawani ng Pamana Water para tapalan ang nasirang transmission line. Pinatay lahat yung mga pumping station para wala nang dumaloy na tubig papunta doon. Para maisagawa nila ng mabuti yung pag-connect ng tubo. Sinisikap ng Pamana Water Corporation na maibalik ang operasyon ng mga water pumping station ngayong araw. Ang challenging talaga ay napakahirap ilagay yung mga rubbers para hindi mag-leak. So kinakapakapa lang. Ayon sa DPWH, aksidenteng tinamaan ng excavator ang transmission line ng tubig sa ongoing road elevation project sa lugar. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Pamana Water Corporation para sa anumang tulong para mabilis na maayos ang problema. Chris, bago mag-alas 12 ng tanghali kanina, ayon sa pamunuan ng Pamana Water Corporation ay naibalik na 100% o naibalik na ang operasyon ng 24 na water pumping station dito sa Dagupan City. Pero asahan pa rin daw ng mga water concessionaire yung discoloration doon sa water quality. Narito tayo, Chris, sa may MH Del Pilar at kung makikita natin, kinordonan ng otoridad itong bahaging ito ng MH Del Pilar dahil medyo malawak dito yung ginawang hukay para bigyang daan yung pagsasagawa ng repair. Simula yan kagabi hanggang kaninang umaga. Dahil naayos na ang problema ay nawala na rin ang tubig baha dito sa kalsada at kung mapapansin natin, tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. At yan muna ang latest mula dito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Bakanting pwesto sa Sangguniang Bayan ng Calasiao, Pangasinan napuna na matapos ang mahigit sa isang taon. May ulat si Joan Punsoy. Nito lamang January 8, formal nang nanumpa bilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Calasiao, Pangasinan si dating Kisban Barangay Chairman Jose Joffy Loresco. Eksakto isang taon matapos pumanaw ang dating alkalde ng bayan na si Mami Lynn Karamat. Sa pagpanaw ni Karamat, umupong alkalde si dating Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay at naging Vice Mayor si dating First Councilor Nestor Gabrilio. Ang qualification kasi kailangang member siya ng party affiliation nung nag-post ng vacancy. Ang vacancy is si Vice Mayor ang
party affiliation ni Vice ay API at API rin si Councilor Jose Loresco. Wala pang pahayag si Loresco. Ayon naman kay Vice Mayor Gabrilio, magkakaroon ng reshuffling sa mga komite na pamumunuan ng bawat konsehal. Napalitan din kasi ang ilang opisyal ng konseho matapos ang barangay and SK elections 2023. Samantala, nanumpa rin bilang bagong kagawad ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan si Jimmy Del Campo. Siya ang humalili sa kanyang kapatid na si Kagawad Romeo Del Campo na nasawi matapos ang pamamaril sa Barangay Salay. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, amihan at Easterlies nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito ang report. Kung may ilang bahagi ng bansa na nakararanas ng lamig ng amihan, maalinsangan naman ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa Easterlies. Dahil sa patuloy na pag-iral ng amihan, malamig na panahon ang naitala sa ilang bahagi ng Luzon kaninang umaga. Kabilang dyan ang Baguio kung saan naitala ang 14.4 degrees Celsius. 15.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes, 19.5 degrees Celsius sa Tanay, Rizal at 20.6 sa Calayan, Cagayan. Mainit na panahon naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela at Aurora. Ang natitirang bahagi naman ng Northern at Central Luzon, mababa ang tsansa ng ulan pero pinag-iingat pa rin sa mga biglaang pag-ulan. Maging ang natitirang bahagi ng bansa, dapat ding mag-monitor sa updates ng Pag-asa dahil posible rin ang localized thunderstorms. CJ Torida, One North Central Luzon. Resulta sa isinagawang water test sa Baguio Water District, negatibo sa kontaminasyon ayon sa CHO. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Lumabas na ang resulta ng isinagawang water analysis sa water sample na mula sa Baguio Water District. Negatibo sa coliform organism ang siyam na deep well ng BWD na isinailalim sa water test. Iginiit ng BWD na regular ang kanilang water testing na requirement ng Local Water Resources Utility Board upang matiyak na ligtas inumin ang sinusupli nilang tubig sa mga concessionaire. Our supply is potable. Kung may problema yan, sasabihin namin, na-isolate namin yan. Kaya concerned din kami sa health ng consumers natin. Sasailalim pa rin daw sa serye ng water test ang Baguio Water District ayon sa lokal na pamahalaan. Patuloy ang malawakang testing sa water sources sa mga establishmento at kabahayan. Katuwang ng Health Authority ang Baguio City Police Office sa pagkuha ng water samples. Umakyat na sa 2,199 ang diarrhea cases sa lungsod. Kasalukuyan nga na nagko-conduct sila ng inspection, yung sanitation as to their water sources. Pinaigting din ang pangangalap ng water samples sa mga deep well provider. Magpapatulong na rin daw ang City Health Services Office sa Research Institute for Tropical Medicine para sa chemical at viral contamination analysis. We are coordinating with other laboratories even outside Baguio to help us, especially the detection of any viral infection of our water. Kanya-kanyang pag-iingat ng mga residente para makaiwas sa diarrhea. Karamihan, purified water ang ginagamit hindi lang bilang inuming tubig, kundi maging sa pagluluto ng pagkain. Sa amin kasi nasanay na kami sa mineral water. Hindi po ako mahilig sa Opo. Bibili na lang ng bottle ganun. Nakahanda raw na magbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga tinamaan ng diarrhea. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Hindi na raw obligado sa pagbabayad ng annual registration fee ng ang mga taxpayer ayon yan sa BIR. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Simula January 22 ngayong taon, hindi na obligadong magbayad ng annual registration fee ang mga taxpayer, ayon sa BIR Kalasyaw District Office. Alinsunod ito sa nilagdaang Republic Act 11976 o Ease of Paying Taxes Act. Pag magpaparehistro na sila ng business, is wala na silang registration fee na babayaran. And ganun din sa mga registered na. Yung mga registered na yung negosyo nila,
So, yung yearly na binabayaran nila na registration fee is mawawala na rin yun. Ikinatuwa ito ng mga taxpayer. Kasi kumbaga less din yung sa expenses namin as business person. Dahil kapag dagdag pa yun, hindi naman kasi kalakihan ang kinikita namin eh. Nagpaalala naman ng BIR sa mga taxpayer na magbayad ng kaukulang buwis bago ang itinakdang deadline upang makaiwas sa penalty. Sa mga bagong taxpayers na mag-i-start ng business, okay, pumunta lang po tayo para mag-register po dito sa office and wala na po tayong babayaran na registration fee na 500 pesos. Dalhin na lang natin yung ating mga requirements. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, basura palit bigas program inilunsad sa isang barangay sa Limay, Bataan. Narito ang report. Saan aabot ang basura nyo, kapuso? Ilang kilo po? Sa Barangay Alangan, Limay, Bataan, ang basura nyo pwede pang pakinabangan dahil pinapalitan ito ng bigas. Ito ang palit bigas program na inilunsad ng barangay para makatulong sa mga residente sa mataas na bilihin sa merkado. Po ay malaking pakinabang. Bawat isa po sa atin makinabang. Kayo po makikinabang at ang barangay naman po ay makikinabang din po. Ang waste naman na nakukuha po natin ay nagiging beautification po dito sa ating barangay. Ang 1 kilo ng plastic ay pinapalitan ng 1 kilo ng bigas. Nakakatulong sa pang-araw-araw, bigas. Dahil yung mga basura, nilesen na mapupunta sa bote, ay papalit ng bigas, makakaragdag sa ng pamilya. Lahat ng mga malilikom na plastic ay dinadala sa barangay hall ng Alangan para palitan ng bigas. Sa paraang ito, nakatulong ka na sa kalikasan, may pabonus ka pang bigas na maiuuwi sa pamilya. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang wet market sa San Fernando City, La Union. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, more than 15 hours nang nakalipas simula nang sumiklab ang sunog dito sa wet market ng San Fernando City, La Union. Pero hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung firefighting ng Bureau of Fire Protection. Mag-aalas 2 kaninang madaling araw nang tinupok ng apoy ang wet market ng San Fernando City, La Union. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Natupok ang mga stall sa pamilihan, maging ang ilang mga paninda. Tumagal ng 5 oras bago naapula ang sunog. Hindi pa matukoy ng BFP ang dahilan ng sunog. Made of light materials kaya expected po talaga natin na madaling kumalat yung apoy. Doon po talaga tayo nahirapan yung sa pag-contain nung sunog ngayon. Umabot sa mahigit 1,000 na stalls ang tinupok ng apoy. Aabot naman sa mahigit 200 million pesos ang pinsala sa sunog. Nananawagan ng tulong ang mga apektadong negosyante. Talagang wala talaga. As in luto na. Talagang as in sunog talaga. Masakit talaga, ma'am, kasi bagong darating lang yung mga paninda namin, yan lang ang inaasahan namin. Ay, parang hindi ko alam. Yung mga iba, more than 1 million. Pansamantalang inilipat ang mga apektadong negosyante sa covered court ng Barangay Ilocano, Surat Norte. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan na isailalim sa state of calamity ang lungsod. And kung anong eksaktong extent ng calamity, kasi I think sa Baguio, di ba, nasunugan din po sila doon. Ang na-identify nila is yung vicinity lang kung saan yung palengke. So, kaya po inaaral din po natin. Nakatakdang magpasa ng resolution ang Sangguniang Panlungsod para pansamantalang suspindihin ang pagbabayad ng cash tickets at magkaroon ng konsiderasyon sa renewal ng business permit sa mga apektadong negosyante. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan ang suportang ibibigay sa mga apektadong negosyante. Chris, kaninang umaga nang ideklara ang fire out sa wet market. Ibig sabihin, kontrolado na yung sitwasyon sa nasunog na pamilihan. Bagamat ang aking sinasabi, tuloy-tuloy pa rin yung firefighting dahil sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy yung mapping at yung overhauling na ginagawa ng mga fire personnel mula sa iba't ibang fire station. Actually, may mga fire truck pa,
from Bacnotan, meron pa tayo nakita from San Juan at San Fernando City dahil may mga pagkakataon, Chris, na may mga bahagi pa rin sa palengke ang nakikitaan ng apoy, kaya naman naka-standby pa rin talaga yung ating mga firefighter. At sa ngayon, Chris, hindi pa rin masimulan yung clearing operation sa loob ng pamilihan dahil sa mga oras na ito, hindi pa safe yung pagpunta doon sa loob ng pamilihan, plus ongoing pa rin talaga yung investigation. Until such time na hindi pa natatapos yung investigation ay hindi pa rin pwede yung clearing operation sa loob ng pamilihan. Pero sa paligid ng pamilihan ay nasimulan na simula kaninang umaga yung clearing operation. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, ilang metal cover ng drainage system sa Dagupan City tinangay ng mga kawatan. Ilang establishmento pinasok din ng mga magnanakaw. Naka-alerto Russell Simorio. Takaw disgrasya ang mga butas-butas sa drainage system sa bahaging ito ng Barangay Tapuac, Dagupan City. Matapos tangayin na mga hindi pa nakikilalang kawatan ang mga metal cover. Ayon sa Barangay Council, may ilan umanong nakakita sa 3 lalaking sakay ng garong na nasa likod ng pagnanakaw. Pwersahan umanong binaklas ng mga suspect ang mga metal cover, saka mabilis na umalis. Kasi walang lock yun, natatanggal na yung tornilyo niya. Sa tagal na rin kasi, kaya naangat nila. Respondihan namin yun pero hindi na namin sila naabutan. Ayon sa ilang negosyante sa lugar, bago ang pagnanakaw sa mga metal cover, nilooban din ang kanilang pwesto. Tinangay ang ilang paninda sa panaderya ni Raymart na wala rin ang kanilang tangke ng LPG. Basag na yung dito, ay takot sila pumasok kasi akala nila yung magnanakaw nandito lang. Ano po mga nakuha sa inyo, sir? Yung mga soft drinks namin dyan, sir. Tapos yung lutuan namin. Pinaiimbestigahan na ng lokal na pamahalaan sa Barangay Council ang pagnanakaw sa mga metal cover. Nakikipag-ugnayan ng Barangay Council sa pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga kawatan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nawasak naman dahil sa pagguho ng lupa ang 2 bahay sa isang coastal barangay sa Vigan City. Narito ang report. 2018 nang huling bisitahin ng news team ang pamilya Ablog sa Barangay Mindoro, Vigan City na nooy nananawagan dahil sa pangambang lamunin ng dagat ang kanilang lupa at tahanan. Pero sa unang araw ng 2024, ang kanilang ikinatatakot nangyari na. Gabi ng January 1 nang makarinig ng malakas na kalabog ang mag-asawang Jojo at Mary Jane. Mabuti na lamang daw at nasa kabilang bahay sila nang mangyari ang pagguho. Nag-ada ko iti nga damag nga naging ginit iti Japan. Iti malaman isubat kan iti kadakkel ti danom nga kuan ma'am nang dadael dito kuan nangala dito balayin. Mula 2018, tinatayang 40 hanggang 50 metro na raw na bahagi ng lupa ang kinain ng dagat. Turay la kumano JC Wall amam tapno kasta adala depensa amin dito kustan dito mga taga-kustan barbarangay. Bukod sa Barangay Mindoro, apektado rin ang Barangay San Pedro. Patatayuan daw ng seawall ang mga apektadong lugar. Nag-request kami from OCD amounting of 100 million para iti continuation iti flood control dita Mindoro. Lalagyan din daw ng groin ang shoreline bilang karagdagang proteksyon mula sa malalaking alon. Dalat namin dagiti regular fund nga kunada nga from DPWH. Kahit dagito apo ti may nayon nga mapanto dijay nga para flood control tayo. Apaman na po nga mabid dito may award jay contractor. Siguro debek apo nga marugyanen. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Nag-awol na pulis timbog sa bypass operation sa Kawayan City, Isabela. Sundan sa report. Arestado ang isang dating pulis dahil sa umano'y pagtutulak ng ilegal na droga at pag-iingat ng hindi rehistradong baril sa Kawayan City, Isabela. Nakuha sa pag-iingat ng suspect ang shabu na nagkakahalaga ng 10,000 pesos at isang caliber 22 na baril. Ikinukonsiderang high-value target ang suspect dahil isa siyang dating pulis at sa dami ng nakuhang illegal na droga sa kanya. Mahaharap ang suspect sa kaukulang kaso.
Maagang pumila ang mga negosyante sa Lawag City upang mag-renew ng permit ng kanilang mga negosyo. May inilaan ang lokal na pamahalaan na one-stop shop para sa pagproseso ng mga kailangan na requirements. Kabilang sa Business One-Stop Shop ang BFP, City Health Office, City Planning and Development Office at City Engineering Office. Pila-pila ang mga negosyante. May nakalagay rin na step-by-step process upang hindi malito ang mga kliyente. May mga ilan namang nahirapan dahil online na ang pagproseso ng dokumento. Magtatagal hanggang January 20 ang Business One-Stop Shop ng syudad. Ang dating napabayaang lote at naging tambakan ng mga basura, inaayos na ngayon, pinapatag at tinatambakan ng lupa upang maging oval ng Mangaldan National High School. Ayon sa pamunuan ng paaralan, magsisilbi itong sports ground ng mga estudyante para sa congressional meet. Nagtulong-tulong ang mga estudyante sa paglilinis at pagpupulot ng basura sa lugar. Malaking tulong umano ito upang maiwasan ang pagtambak ng basura sa lugar. Mawawala na rin ang mabahong amoy mula rito. Paiigtingin pa raw ng paaralan ang segregation at pagtatapon ng basura sa itinakdang lugar. CJ Torida, One North Central Luzon. Harvest Festival gamit ang Smart Agriculture Technology ng Israel isinagawa sa Kamiling, Tarlac. Sundan sa report. Masaganang naging ani sa isinagawang Harvest Festival sa Kamiling, Tarlac. Highlight sa okasyon ang mga gulay na itinanim at inani sa tulong ng Smart Agriculture Center na donasyon sa Tarlac Agriculture University. Kabilang sa mga inani ay bell pepper, sibuyas, cucumber, lettuce at cherry tomato na pinangunahan mismo ni Israeli Ambassador to the Philippines na si Ilan Flost. The vision when I came to the Philippines was building bridges of innovation and technology between our two countries. And we built here a bridge where we have now a center, Tarlac Agriculture University, is to improve agricultural productivity and, of course, with the issue of food security in the Philippines. Isang Israel sa mga nangungunang bansa sa larangan ng agri-technology. Isa rin ang Israel sa mga nangungunang bansa pagdating sa research and development practices sa mga prutas, gulay, herbs at iba pang agro-industries. Kaya bukod sa pagbibigay ng mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim, nagsasanay rin ang Israel ng mga Pilipino kaugnay sa makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Sa katunayan, nasa 75 na estudyante mula sa nasabing universidad at 15 na magsasaka sa rehiyon ang nakapagtapos sa tulong ng season-long training program ng universidad. Nagbukas din ng mga internship program ang Israel sa Pilipinas para sa mga kabataan na gustong matuto habang kumikita ng kabuhayan sa bansang Israel. Agriculture is not anymore a sector of the past because when introducing change brings hope. It means that the future is bright. Magtatagal ang Harvest Festival hanggang bukas, January 12, 2024. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang luma at peligrosong gusali ng paaralan sa Dagupan City nakatakdang i-demolish ng DepEd. Tutukan sa report ni Russell Simorio. 6 na silid-aralan ang ide-demolish sa Maluwod Elementary School sa Dagupan City dahil sa kalumaan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, October 2023 pa hindi ginagamit ng mga mag-aaral ang silid-aralan dahil takaw disgrasya. Naisyuhan na ng demolition order at iba pang permit ang paaralan para sa demolisyon. Nilipat po namin ang 4 na klase sa ibang classrooms na kung yung nga sinasabi ko po sa inyo ay substandard po ang sukat. Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng ipatatayong school building bilang kapalit ng mga gigibaing classroom. Mataas ang elevation ng mga ipatatayong silid-aralan upang hindi bahain. Itong building po na itatayo ay makakatulong po sa aming mga bata dahil ang mga ibang classrooms po namin dito ay substandard pa po ang sizes. Makakampante din kami mga magulang na andito kasi pag malakas ang ulan, tubig po ang daanan na dadaanan ng mga bata. So mas maganda po i-renovate. Ayon sa lokal na pamahalaan, bukod sa Maluwod, sisimulan na ring itayo ang mga bagong school building sa Salisay Elementary School, Carael High School, Dagupan City National High School at Sweet Elementary School. Nakapaloob ang pondo nito sa 20% Development Fund na bahagi ng 2023 annual budget ng lungsod.
Pag magandang kanilang school building, ganado silang pumasok. At this time, 5 buildings agad. And then, of course, 2 gym and then site development. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, libreng namahagi ng bakuna kontra trangkaso ang lokal na pamahalaan sa mga residente ng Mangaldan, Pangasinan. Prioridad ng LGU na mabakunahan ang mga nasa vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, buntis, adults with comorbidities, health worker at iba pa. Layon daw nito maiwasan ang pagtaas ng mga tinatamaan ng trangkaso ngayong Enero na itinuturing na flu month. Nagsagawa rin ng flu vaccination sa mga barangay sa naturang bayan. Lalo na ganito, taglamig, tapos mainit sa tanghali, natural lang yung ganun talagang magkakaroon ka ng lagnat, biglang magkakaroon ka ng ubo, ganun. Buti nga ngayon meron itong free vaccine. At geographic miniature, ibinida ng mga estudyante ng isang kolehiyo sa San Carlos City, Pangasinan. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Agaw pansin ang geographic miniature na gawa ng mga first year information technology student ng Binalatongan Community College sa San Carlos City, Pangasinan. Kuhang-kuhang detalye ng mga pampublikong gusali na ginawa ng mga estudyante. Gaya ng San Carlos City Hall na ultimo malilita detalye ay nabigyan ng buhay ng mga estudyante. Kaakit-akit naman ang miniature ng St. Dominic Minor Basilica. Kuhang-kuha ng mga estudyante maging ang kulay ng simbahan. Siyempre, ginawan din ng miniature ang kanilang paaralan. Ilang linggo raw itong binuo ng mga estudyante. Yung ginamit po namin na plywood is by sukat po siya, by measure po siya. Kaya po nag-come up po kami ng measure po para mabuo po yung Worth it po yung pagod namin at puyat. Yung mga ganito sa math kasi na-apply nila yung natutunan nila lalo na sa geometry na topic nila sa akin. So every detailed ng miniature kailangan makuha nila yung tamang sukat. Malaking bagay raw para sa BCC ang pagpapakitang husay ng mga estudyante. Sumasalamin daw kasi ito sa talento ng mga estudyanteng unti-unting nililinang sa loob ng kanilang silid-aralan. Alam mo, nakaka-proud kasi with that they're able to express din yung creativity nila, and then they have lots of ideas. Naka-display ngayon sa loob ng paaralan ang obra ng mga estudyante kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.